Natapos na ang tigil putukan ng Estados Unidos at Iran. Sa ngayon, inaatake ng Iran ang United Arab Emirates gamit ang ballistic missiles, cruise missiles at mga drone. Nilubog ng US ang 6 Iranian na bangka at may labanan sa Strait of Hormuz. Inanunsyo ng Pentagon ang bagong yugto ng bigmaan sa gitnang silangan matapos ang palitang atake ng Estados Unidos at Iran noong Lunes. Inakusahan din ng United Arab Emirates ang Tehran sa muling pag-atake ng missile. Sinabi ni US Defense Minister Pete Hegseth na layunin ng Washington na protektahan ang paglalayag laban sa agresyon ng Iran. Pansamantala lang ang Amerikanong operasyong Proyektong Kalayaan sa Kipot ng Hormuz, kung saan nilalabas ng US Navy ang mga barko mula sa Golpo ng Persya. Sa ganitong paraan, sinubukan niyang bawasan ang tensyon dahil ang kasalukuyang mga pangyayari ay nangangahulugan ng tunay na bagong paglala. Sa parehong panahon, naguguluhan ang White House dahil ayon sa datos ng intelihensya ng Estados Unidos, ang mga pag-atake sa Iran sa nakalipas na 2 buwan ay hindi naman nagbago sa oras na kailangan ng Tehran para makagawa ng sandatang nuklear. Ibig sabihin, hindi talaga napinsala ng malala ang mga pasilidad nuklear ng Iran. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo sa video. Mahalaga ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalatala ang mga balita. Kaya sisimulan ko sa mga pinakabagong balita, particular na ngayon ay may ulat na ang United Arab Emirates ay nasa ilalim ng pag-atake ng Iran. Muling nagpakawala ang Iran ng mga ballistic missile, cruise missile at mga drone. Sinabi ng US Defense Secretary Pete Hegseth na layunin ng Washington na protektahan ang paglalayag laban sa agresyon ng Iran sa Strait of Hormuz. Ipinapaalala ko na kasalukuyang may operasyon doon. Kapag ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay dapat tumulong sa mga komersyal na barko at mga tanker na makalabas sa Persian Gulf, dumadaan sa Strait of Hormuz kung saan inaatake pa rin ng Iran ang mga dumadaang barko. Narito si Pete Hegseth na nagsisiguro na ang operasyong ito ay walang kaugnayan sa malawakang operasyong militar na Epicong Put at pansamantala lamang ito. Sabi ng pinuno ng Pentagon, nananatiling may tigil putukan ng Estados Unidos at Iran pero dapat mag-ingat ang Tehran. Pero sa realidad, ibang-iba ang nangyayari. Pagkatapos ng ilang linggo ng tigil putukan, maaari muling sumiklab ng todo ang digmaan sa gitnang silangan. Iniulat ng United Arab Emirates ang mga pag-atake mula sa panig ng Iran, dagdag pa rito ay nadamay din ang Oman, na sa totoo lang ay tila nagpapakita ng paglapit sa Iran. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa umaga sa Strait ng Hormuz sa pagitan ng hukbong Amerikano at Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. Ayon kay Amerikanong Admiral Brett Cooper, pinaputukan at pinalubog ng mga Amerikano ang 6 na maliliit na barko ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. Winasak ng mga helicopter ang mga barkong iyon matapos atakihin ng mga iyon ng mga misil at drone ang mga barkong nasa proteksyon ng Amerika. Kagilib-giliw na iniiwasan ngayon ng White House, sagutin kung tapos na ba ang tigil putukan ng Amerika at Iran. Sinabi ngayon ni Admiral Brad Cooper at ito ang kanyang sinabi. Ayoko magbigay ng detalye kung tapos na ba ang tigil putukan o hindi. Para sa amin, mahalagang kumilos lamang bilang puwersang pandepensa at tiyakin ang kaligtasan ng komersyal na paglalayag. Чтобы суда могли покинуть Персидский залив. Hindi rin sinagot ni Pangulong Donald Trump kung may tigil putukan pa sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa tanong ng mamamahayag na si Hugh Hewitt kung tapos na ba ang tigil putukan, umiwas si Trump at sinabi, at quote, "Hindi ko po masasabi sa inyo yan." Malagang tandaan na dati nang nagbanta si Trump sa Iran sa Fox News na magkakaroon ng matinding ganting aksyon kung aatakihin ng Iran ang mga Amerikanong barko sa Strait ng Hormuz o Persian Gulf. Pagkatapos ay sinabi niya na ang digmaan laban sa Iran ay halos tapos na sa usaping militar pero naganap na ang mga pag-atake. At dito ipapaliwanag ko ang konteksto. Inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng US ang inisyatiba para buksan muli ang paggalaw ng komersyal na barko sa Strait of Hormuz simula Lunes ng umaga habang nagbanta ang Iran na paputukan ang mga barkong hindi makikipag-ugnayan.
At noong parehong Lunes, inamin ng komandante ng Central Command ng Estados Unidos na si Admiral Brad Cooper na totoong nagpaputok ang Iran ng mga cruise missile sa mga barko ng hukbong dagat ng Estados Unidos at nagpalipad ng mga drone sa mga komersyal na barko. Ayon kay Cooper, bilang tugon, winasak ng mga puwersang Amerikano, kabilang ang mga helikopter na militar, ang 6 na maliliit na bangka ng Iran. Kaagad pagkatapos nito, pinaputukan ang isang South Korean na barkong pangkarga. Partikular, sinabi niya, CP, bukod sa South Korean na barko, sa ngayon ay walang naitalang pinsala sa ibang barkong dumadaan sa kipot. Noong Martes, hinikayat ni US Defense Minister Pete Hegseth ang South Korea na sumali sa misyon militar laban sa Iran. Bukod pa rito, sa ngayon ay alam na rin na ang Iran ay nagsagawa ng maraming rocket at drone na pag-atake sa United Arab Emirates at sa kanilang baybayin. Sa Emirates, hindi bababa sa 4 na alerto sa misail ang idineklara sa isang araw kamakailan, hindi pa kasama ang mga nangyari sa huling minuto. Tinaman ng Iranian drone ang oil facility sa Fujairah, mahalagang sentro ng pipeline para mag-export ng lanis nang hindi dumadaan sa Strait of Hormuz. Nasabat ang ibang rocket gamit ang Israeli Iron Dome na dinala sa Emirates simula ng bigmaan. Nag-ulat din ang Oman ng mga pag-atake sa Buka malapit sa Strait of Hormuz kung saan tinamaan ng isang gusaling tirahan. Hindi talaga malinaw kung bakit binanata ng Iran ang Oman. Ayon sa sandatahang lakas ng Iran, pinapalala ng agresibong kilos ng Estados Unidos ang sitwasyon at nilalagay sa panganib ang seguridad ng mga barko sa Persian Gulf. Ngunit gusto kong banggitin na kasabay ng operasyong militar, sinusubukan din ng Estados Unidos na makuha ang suporta ng United Nations para gawing kay Iran ang Hormuz. Nagpanukala ang Estados Unidos sa United Nations Security Council nagresolusyong kumukondena sa paglalagay ng Iran ng sea mine at pagtatayo ng toll station sa Strait of Hormuz. Ang ideya ay magbigay ng diplomatikong suporta sa ibang bansa para alisin ang mga mina sa kipot at buksan ito sa paglalayag ng mga barko. Sinasabi na may mga bansa na handang sumali sa operasyon ng Estados Unidos, ngunit kailangan nila ng internasyonal na katwiran o mandato. Kailangan ng UN Security Council para maisakatuparan ng operasyon na sinusubukan na yon ng Estados Unidos sa UN. Kumuha ng isang mandato mula sa UN para sa operasyong militar na magbubukas ng kipot ng Hormuz. Una sa lahat, ito ay kailangan ng mga bansa sa Persian Gulf, pero interesante na bilang mga kasosyo na naghihintay ng ganitong paintulot mula sa Konseho ng Seguridad ng UN, binabanggit ang Alemanya at mga bansa sa Scandinavia. At sa ganitong kalagayan, lumitaw ang hindi magandang balita para kay Donald Trump. Ayon sa datos ng intelihensya ng Estados Unidos, ang mga pag-atake sa Iran sa nakalipas na 2 buwan ay hindi nagbago sa oras na kailangan ng Tehran para makagawa ng sandatang nuklear. Paalala ko lang, bago magsimula ang 12 araw na digmaan noong Hunyo, 2025 na pagpasyahan na ng intelihensya ng Estados Unidos na kayang makagawa ng Iran ng sapat na uranium para sa sandata, чтобы примерно за 3-6 месяцев sa paggawa ng sandatang nuklear. Pagkatapos ng digmaan noong Hunyo na nakaraang taon, kung saan tinarget ng Estados Unidos ang mga nuclear complex sa Natanz, Fordow at Isfahan, inakala ng intelihensya ng Amerika na ang panahon para makagawa ng nuclear bomb ay naantala ng mga 9 hanggang 12 buwan. Gayunpaman, ngayon, pagkatapos ng panibagong digmaan noong 2026, naniniwala ang intelihensya na hindi pa rin nagbago ang panahon para makagawa ng sandatang nuklear. Ibig sabihin, 9 hanggang 12 buwan pa rin. Pinatutunayan nito na ang bagong digmaan ay hindi talaga nakaapekto sa programang nuklear, kaya naman nananatiling napakahalaga ang usapin ng pagkuha ng mga reserbang nuklear. Kahit na sinusubukan ng Iran sa mga negosasyon na ipagpaliban pa ang mismong pagtalakay sa isyung nuklear na ito. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Magagawa ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription bilang sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyon lang para ngayon, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.